Hello guys, sa mga gusto po magkaroon ng Atomic Card, panoorin niyo po itong video na to. So Atomic Card po ay madalas namin gamitin ng asawa ko. So una, ako lang po meron nito, kaso nainggit po siya sa akin, kaya kumuha din siya. So dalawa na po kaming meron, napakabilis lang po talaga ma-approve. Saan ba namin to madalas gamitin? Ayan, sa pagbabayad ng bills online. So pwede rin kapag sa SM, sa Mercury, so pwede rin mo siyang magamit, gamit ang physical card. Kapag online naman, gamit ang virtual card. So bali dalawa po, virtual card and physical card. Kapag physical card, ito po yung itsura niya. Kapag virtual card naman, ganito po yung itsura niya. O, ayan. Ayan po. So, nakikita po niyan. So, kung nakikita niyo po, 7,500 na po yung credit na meron ako ngayon. Pero, nung una po, nung unang araw na dumating to sa akin, or na-approve ako, meron lamang siyang 4,000 credit limit. Yes po, tumataas po ang credit limit niya. Kapag nakakabayad ka on time, wala ka pong, hindi po nadidelay yung bayad nyo. Yes po, hindi po siya libre. Kasi kung libre po siya, kawawa naman siguro yung bangko nito. Hindi siya libre. Bibigyan ka lamang nila ng credit limit. Yung pera na pwede mong ipanggastos in case of emergency. Pero kapag nagalaw mo yun, syempre babayaran mo yun. Kaya dapat po, may trabaho ka kapag kukuha ka nito. Kasi kung wala kang ipapambayad. So ako, wala akong trabaho. Kaya ang gumagamit ng Atomic Card ko ay yung asawa ko. Okay, so proceed na po tayo. So yung papakita ko po, itong video na yan ay patunay na nagagamit po namin ng Atomic Card yan. Sa Lazada, madalas ko pong gamitin sa mga online. Halimbawa, kung may subscribe ka, pwede mo siyang gamitin. Pero wag, kasi kapag ginamit mo siya sa mga subscription, automatic mababawasan, edi mauubos po yung credit nyo. And then, sa Mercury, ayan, Mercury, yung asawa ko madalas dyan, pambili ng mga gamot. Nung na-hospital po yung baby ko, ayan, madalas po namin gamitin ng Atomic sa Mercury Drugstore. So, ano nga po ba yung unang-unang gagawin nyo? Una, mag-register po ng mobile number. Gamit po yung link na ibibigay ko po dyan sa comment section. So, pangalawa po, ipipilapan po kayo ng mga form. Lalagay nyo po yung information nyo. Pero technique po, dapat po yung income nyo ay mataas, 10,000 above. Apply ka naman for virtual card. And then po, meron din doon na pipilapan ng mga information. Kailangan din ng facial verification. Sa facial verification naman, dapat wala pong nakaharang sa mukha nyo, wala pong sunglasses, eyeglasses, bawal madilim, dapat maliwanag po. And then pag na-approve na po kayo, wait lang po kayo, depende po kung gaano kabilis yung pag-approve. So maghintay lang kayo, and syempre samahan nyo ng dasal. Kasi nga sabi nga nila, mahirap daw talaga ma-approve dyan. So pray lang po. Kapag meron na kayong virtual card, ganito po yung lalabas dyan. Ayan. Pwede na po kayo mag-activation or mag-request ng physical card. I-activate nyo naman po yung physical card. Sa pag-apply naman po ng physical card, syempre mag-fill up ulit kayo ng information dyan, ng form para sa information nyo, sa address, sa shipping address kung saan i-deliver yung physical card na meron kayo. Ito po ay merong tatlong kulay. May pink, may white, and black. So black yung pinili naming dalawa. So maghintay po kayo ng 10 days bago dumating yung physical card nyo po. Ganun po katagal. So yun lamang po. Sana po ay may natutunan na naman kayo ngayong araw. Palike na lang po and share po. Yun lamang po. God bless.